Kagabi, dahil sa sobrang galit, sinugod ni Arman ang bahay ni Jed at hinahanap ang anak na si Jolina. Ngunit wala ito doon. Tanging ang ina nitong si Minda ang kanyang nakausap at pinagbantaan ito ng lalaki. Umaga, umiiyak si Flora dahil pa rin sa labis na pag-aalala sa anak. Nang may kumatok sa pinto at nang pagbuksan nila, isang lalaki ang bumungad sa kanila na may hatid na isang masamang balita. Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Regalo sa isa na naman Gabi ng Lagi. Sa anak ko, nasa na siya? Sabihin mo, Sir. Magsalita ka. Anong nangyari kay Jolina? Sumama ho kayo sa akin. Ano ba? Doon nyo na lang malalaman kung ano nangyari kay Jolina. Eh, bakit hindi mo pa sabihin ngayon? Flora. Sumama na lang tayo sa kanya. Ano? Halika, puntahan na natin kung saan naroon ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Jolina! Jolina! Nasaan ang Ayan ho anak ko? siya, Aling Flora. Ang Arman. Jolina, Oh, Diyos ko! Anak! Ang anak ko! Natagpuan ho namin siya sa ganyang ayos. At wala na ho si Jed. Siyang may kagagawa nito. Siyang pumatay sa anak ko. Ang hayop na yun. Hayop! Pagbabayaran mo ito, Jed. Magbabayad ka ng mahal. Pinaghahanap na ng mga otoridad si Jed. Pero hanggang ngayon, wala pa ring balita. Siguro hindi pa nila natatagpuan. Huwag lang ako makakita sa kanya dahil hindi ko siya titiran ng buhay. Ay, nauunawaan ko ang damdamin mo, Arman. Pero sana wag mong gagawin ang iniisip mo. Dahil tsak malaking problemang kakaharapin mo. Masakit ang ginawa niya, Chang. Napakasakit. Lalo na si Flora. Hindi niya matanggap ang nangyari sa aming anak. Hindi lang kayo ang nagdurusa. Maging si Toto. Tingnan mo nga siya, oh. Naroon lang sa isang sulok. Nakaupo, umiiyak. At kaya siguro hindi siya lumalapit sa ataol ni Jolina. Dahil sa hindi niya kayang tingnan ito sa ganong kalagayan. Mahal na mahal niya ang anak niyo. Alam ko, hindi iba sa kanya si Jolina. Parang anak na rin ang turing niya dito. Ay, Kaya labis din ho siyang nasasaktan. umasa na lamang tayo na sana pagbayaran ng Jed na yon ang ginawa niya sa aking apo. Mahuli sana siya ng mga otoridad sa lalong madaling panahon. Tingnan nyo, si Alimin dyan dumarating.
Arman, si Minda. Anong ginagawa niyo dito? Arman, naparito ko para makiramay at makausap ka. Hindi ko kailangan ng pagkiramay mo. Umalis ka na. Pero Arman, mahalaga ang Umalis ka na! Kung Minda, ayaw mo ikaw ang mapatay ko. sige na, Minda. Umalis ka na. Ang lakas ng loob mo na magpakita dito. Sige, babalik na lang ako sa ibang araw. Ang kapal ng mukha mo. Samantalang anak mong gumahasa sa anak ko. Hindi ba na kontento? Pinatay ba niya? Kriminal! Huwag ka nang babalik pa rito, Minda! Flora, tama na. Tama na, nakakaya. Tama na yan. Hindi, Chan. Tama na. Silang nakakaya. Dahil mga lahi sila ng kriminal. Kriminal ang pamilya nila. Mga mamatay tao. Mga walang giyang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Hindi man nila ako binigyan ng pagkakataon makapagsalita sana. Aling Minda! Aling Teddy? Minda! Teddy, Galing ho kayo sa lamay ni Julina? oo. Hindi ho dapat kayo nagpunta doon. Ha? Bakit? Hindi dapat. Teddy? Sige ho. Mauna na ho ako sa inyo. Teddy, saan ka pupunta? Makikipaglamay ka ba kina Arman? Hindi. Ayaw ko. Bakit? Basta ho. Ayaw ko. Sige. Teddy, sandali! Teddy! Di na ako pinansin. Ano kaya nangyari sa batang yun? Mamadaling umalis? At parang takot na takot. Teddy! Nandito ako sa may pinto. Buksan mo. Si Julina? Sige na, kuya. Buksan mo to. Ayaw ko. Ayaw ko! Ayaw ko. Ayaw ko! Panaginip. Napanaginipan ko si Julina. May kumakatok. Baka ang inay narinig ang pagsigaw ko. Sandali ho, nandyan na. Nay? Ha? Wala namang tao. Sino yung kumatok? Ha? Dalawang pares ng tsinelas. Naglalakad papalabas ng bahay. Anong ibig sabihin nito? Hindi! Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim.
paglilibing ng anak ko, Chang. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuling kriminal na Jed na yon. Arman, Dapat niyang pagbayaran ng ginawa niya. At hindi ko siya mapapatawad. Papa! Arman, Chang, bakit? wala ba kayong narinig? Narinig na ano? Ang anak ko. Narinig kong boss niya, umiiyak at tinatawag niya ako. Ano? Hindi ako maaaring magkamali. Anak ko yun, naririto siya. At alam ko, humihingi siya ng katarungan sa nangyari sa kanya. Nag-uuwian ng mga nakipaglibing. Laura, tayo na. Umuwi na tayo. Mamaya na lang, Arman. Dito lang muna ako sa punto ng anak ko. Babantayan ko siya. Flora, tayo na. Wala na si Jolina, kaya tanggapin mo na. Para na rin sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa. Tama ang Chang, Laura. Tanggapin na natin wala ng anak natin. Arman, Oh, bakit ate? si Toto, hindi ko siya napansin na. Oh. Bakit wala siya? Hindi ba siya sumama sa paghatid sa paglilibing kay Jolina? Magandang umaga, Minda. Aling Lorna? Pwede bang pumasok? Oo, sige, tuloy. Maupo ka. Salamat. Ano sadya mo? Bakit ka nagpunta rito? Hindi alam ni Arman at Flora ang pagpunta ko dito. May gusto lang sana akong linawin. Malaman. Saan? Nagtataka lang kasi ako. Bakit ka nagpunta sa lamay ni Jolina? Gusto ko lang makiramay. Yun ba talaga ang dahilan? Baka naman may iba pa. Ang totoo, nagpunta ako roon dahil naniniwala akong walang kasalanan ng aking anak. Ano? Minda, marami ang nakakita na siya ang huling nakasama ni Jolina bago siya nawala. Ilang araw siyang hindi nagpakita. Paano mo sasabihin hindi siya ang may kagagawa noon? Aling Lorna, At nasan nga pala si Jed ngayon? Huwag mo sabihin hindi mo alam. Dahil hindi ako maniniwala. Itinatago mo ba siya? Aling Minda, Lorna? may dalawang pares ng tsinelas na bumagsak malapit sa may pinto. Kanino yan? Saan galing yan? Kaibigan, naniniwala ka ba na si Jed ang gumahasa at pumatay kay Jolina? Itinago nga kaya ni Minda ang kanyang anak. Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang regalo sa isa na namang gabi ng
Gabi!